This afternoon mga kapatid, as we are closing in sa ating pag-aaral po in the Gospel of John verses 1 to 18 na kung tawagin po the prologue or introduction of John's Gospel. So far, ang natutunan po natin that mula po sa talatang 1, itong salita na kung tawagin po salita o berbo ay kasama na po ng Diyos. And by nature, itong berbo ay Diyos. Gayunpaman, hindi lang po siya Diyos at hindi lang po siya kasama na Diyos, pero itong salita o kung tawagin berbo, siya po ay pinagbumulan ng buhay. At ang buhay po nito ay nagbibigay liwanag sa lahat ng tao. Last Sunday, napag-aralan po natin in verse 15 that nagpatotoo po si Juan tagapagbautismo na mas higit, mas makapangyarihan, mas above in rank itong darating kesa po kay Juan the Baptist. And that is to say, nagpatotoo po si Juan that itong Jesus na darating is greater in rank, is greater in power, is greater than in authority kesa po dun sa propeta. Dahil po si Juan tagapagbautismo was the last Old Testament prophet in the Bible. Kitang-kita ho natin that bago ho siya mamatay in the rest of the Gospels, inintroduce niya muna po ang ating Panginoon Jesucristo. And He introduced Jesus Christ as greater in rank than He was, dahil ayon po sa talatang 15, siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong may isang darating na kasunod ko. Mas dakila siya kaysa sa akin, dahil nariyan na siya bago pa ako ipanganak. So dito napakalinaw that the reason why sinabi po ng Old Testament prophet, who is John the Baptist, na mas dakila si Jesus sa kanya, is because bago pa ho ipanganak si Juan, nariyan na po si Kristo. Bago pa ho na ipanganak si Abraham, nariyan na po si Kristo. Bago pa ho na ipanganak si Moises, nariyan na po si Kristo. So kitang-kita ho natin dito that si Jesus is far more superior and greater than John the Baptist. Pero hindi lang po pagdating sa eternality. Dahil kung mababasa po natin sa itaas, kung itataas po natin ang basa, sabi po dito in verse 6, isinugo ng Diyos ang isang tao na ang pangalan ay Juan. Isinugo siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw, upang sa pamagitan ng kanyang patotoo ay sumampalataya ang lahat ng tao. Hindi si Juan ang mismong ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw, ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao ay dumating na sa mundo. Ang ibig sabihin po nito mga kapatid, as I mentioned earlier, si Jesus ay mas higit kay Juan, hindi dahil before John was born, nariyan na po siya. Pati na rin po pagdating sa testimony, pagdating sa pagpapahayag. Jesus is greater than John the Baptist. Bagamat si Juan tagapagbautismo ay nagsilbing ilaw in the sense upang ilapit ang mga tao sa Mesiyas na darating, pero si Kristo, ayon po kay Juan, siya ang tunay na ilaw. Tulad po na mapapansin po natin in all the chapters of the book of John, Jesus is the true and greater of them all. Halimbawa, He is the true Son of God. Ang mga Israelita ay itinuring anak ng Diyos. Ang mga anghel ay itinuring mga anak ng Diyos. Tayo ay itinuring anak ng Diyos. Pero si Kristo, siya ang dakilang anak ng Diyos. Kasi kung ano ang Diyos, yun din po siya. Kung ano nagagawa ng Diyos, nagagawa din po niya. Bukod pa ho dito, si Kristo po is the good shepherd or the true shepherd. Dahil pagdating po sa lumatipan, yung mga namuno sa mga Israelita, hindi po sila naging mga good shepherds sa mamamayan po ng Diyos. Kaya pagdating po sa bagong tipan, nangako na po ng Diyos mula sa lumang tipan na may ipapadala po siya mula sa lahi ni Haring David na mag-aalaga sa kanyang mga tupa. Dumating na ho si Jesus. Kaya siya po ang masasabi po natin ang tunay na pastol ng mga tupa. Moreover, si Kristo po, siya ang tunay na liwanag. Siya ang tunay na pintuan.
Siya po ang tunay na vine. He is the true vine. Because kung ano yung hindi magampanan ng mga tao sa lumatipan, si Kristo po ang tumupad ng lahat ng iyan. So madaling salita, Jesus is greater than John the Baptist. Pero pagpasok po natin dito sa talatang 16 hanggang 17, dito natin makikita that Jesus is not just greater than John the Baptist, but Jesus is greater than two things. Una, yung kasunduan ng lumatipan. Mas dakila si Kristo kesa sa kasunduan sa lumatipan. At pangalawa, mas dakila si Kristo kesa kay Moises. Now the question might be, paano? Bago po natin alamin yung mga bagay po na yan, there is something I would like first to share. In verse 16 sa wikang Tagalog nakalagay, sa kasaganaan ng kanyang biyaya ay tumanggap tayong lahat ng sunod-sunod na pagpapala. So notice how it says in verse 16, yung mga salitang, dahil sa Kanya, pointing to a person, nakatanggap tayong lahat. Yung lahat na tinutukoy po dito ay walang iba kundi ang lahat ng mga mananampalataya, mga apostol man, o yung mga sumampalataya kay Kristo sa versikulo 12, lahat tayo bilang mga mananampalataya ay nakatanggap ng mga sunod-sunod na pagpapala. Pero, kung titignan po natin sa wikang English, ito po ang nakalagay sa verse 16. Out of His fullness, we have all received grace in place of grace already given. So sa Tagalog na translation na ginagamit po natin, ang nakalagay, sunod-sunod na pagpapala. Sa NIV, grace in place of grace already given. Pero kung titignan niyo po sa mga ibang English translations and ibang Tagalog translations, bagamat sila po ay nagkakaisa sa pagkaintindi, gayon pa man yung pagsasalin is not the same. Halimbawa, sa mga ibang English translation, ito po nakalagay, grace, in exchange of grace, already given. That's NIV. Or pagdating sa NASB, ito nakalagay, grace upon grace. At meron naman, grace in place of grace. Habang sa Tagalog, sunod-sunod na pagpapala. Pero sa mga sinaunang Tagalog na salin ng Biblia, ito nakalagay, sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya. O habang sa ibang Tagalog translation, at mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat ng biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. So ano po ba tama na salin? Ano po ba talaga ang nakalagay sa orihinal? Ang nakalagay po ba sunod-sunod na pagpapala? Ang nakalagay po ba biyaya sa biyaya? O ang nakalagay may mga sumunod na ibang pagpapala o biyaya? Ano po ba ang tama? Ayon po sa orihinal, ang nakalagay po talaga ho dito, which the translations have correctly interpreted, but in translation philosophy, ito po ang nakalagay sa original. Grace in place of grace. Grace in place of grace. Now, kapag binabasa po natin ang Gospel of John, marami na ho sa atin maaari, nabasa nyo na ho ang John chapter 1. Pero kapag binasa nyo po masyadong mabilis, ang mga bersikulo at hindi ho natin hinimay maigi kung ano ang sinasabi o nais ipresenta na may akda, we are going to be missing a very important message kung saan konektado din ang mga ibang parte ng salita po ng Diyos. So now the question might be, anong ibig sabihin grace in place of grace?
Dahil sa nabanggit ko po sa inyo sa nakaraan po natin na pag-aaral in John 1. John 1:14, may binabanggit po si Juan po dito na puspos ang salita ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. The word is full of grace and truth. Pagdating sa talatang 15, inilagay po ni Juan po dito yung nabanggit ni Juan tagapagbautismo. Pero pagdating sa talatang 16 at 17, kino-continue po ni Juan where he left off in verse 14. Ngayon, kung sa verse 14 nakalagay, ang salita ay nagkatawang tao. At siya po yung buktong na anak mula sa Ama. At siya ay puspos ng biyaya at katotohanan, ipinagpapatuloy po ngayon ni Juan kung saan po siya natapos sa talatang 14. And that is itong salita na nagkatawang tao. Itong salita na puspos ng liwanag. Itong salita ng puspos at pinagmulan ng buhay, puspos rin siya ng biyaya at katotohanan. Pero what does that mean? Biyaya at katotohanan. Well, kung hihimayin po natin ang definition po ng dalawa, biyaya is the unmerited favor of God. Which means yung kabutihan ng Diyos na ipinaranas at ibinigay niya ho sa atin sa mga taong hindi karapat-dapat na tumanggap ng anumang kabutihan mula sa Kanya. Yun ay biyaya. Subalit, pagdating po doon sa salitang katotohanan, katotohanan is really the truthfulness, the facts that is embodied sa persona ng Diyos. Ang Diyos ay hindi lang po may katotohanan, kundi siya mismo ay katotohanan. Si Kristo, hindi lang po siya meron biyaya, siya mismo ay puspos ng biyaya. Nang ibig sabihin, ang biyaya at katotohanan is defined perfectly sa persona ni Jesucristo. Pero hindi lang ho yun, mga kapatid. Sa ating mga nakaraan na pag-aaral, kapag pala ginamit po yung salitang biyaya at katotohanan, dahil si Juan, hindi si Juan tagapagbautismo, kundi si Juan yung may akda, ay isang Hudyo at alam din po niya ang lumang tipan. Kapag pala ang biyaya at katotohanan ay makadikit in the same sentence, ayon po sa lumang tipan, ito po ay katumbas ng mga salitang loving kindness and truth. Loving kindness and truth. Now, why is that important? Dahil kapag pinag-aralan niyo po ang book of Exodus, lalo na po ang chapter 34 ng maigi, dito ho natin makikita, nung ipinisinta po ni Yahweh ang kanyang persona at kalikasan, ipinaliwanag po niya kay Moises kung sino po siya bilang Diyos. Sabi po niya, ako ang tapat na Diyos who is full of loving kindness and truth. In other words, siya po ay Diyos ng kasunduan. Siya po ay Diyos na tumutupad ng mga tipan. Siya po ang Diyos na nagbibigay ng mga kasunduan na kailanmay hindi niya po babaliin. Ngayong pagpasok po dito sa John 1 verse 16, ang nais po ipresenta ni Juan kay Jesus ay ito. Si Yahweh ng lumang tipan, who is loving kindness and truth, who is a covenant-keeping God, makikita mo na siya in the person and body of Jesus Christ. Yun ang nais po niya sabihin po sa mga mambabasa. Kaya in verse 16, sabihin po niya, tumanggap tayong lahat ng sunod-sunod na pagpapala, grace in place of grace. Maaari ho nating tanungin, ano po ba ang natanggap po natin sa Diyos? Well, we can say, ayon po dito, biyaya. Pero ano yung mga kabutihan na ibinigay po ng Diyos sa atin na sinasabi ni Juan ay ating tinanggap dahil sa Kanya? Because when we think about the word grace, para sa iba, alam mo, nakatanggap ako ng biyaya ng Diyos paano? O pinahaba niya ang aking buhay. Yes, that's true. Pero kahit ang mga hindi mananampalataya ay nakakaranas din po ng ganyan. But that is not the same grace na binabanggit po ni Juan dito. O para sa iba, ang biyaya na natanggap ko po mula sa Diyos ay yung mga pagpapala sa pinansyal.
That's great, pero hindi lang po yan limitado lamang sa mga mananampalataya. Pati na rin ang mga hindi mananampalataya ay nakakatanggap din ng mga pagpapala o biyaya, so to speak, sa pinansyal. Marami naging mga mayayaman na hari na hindi makadiyos. Marami naging mga mayayaman at tao sa Biblia na hindi makadiyos. Katulad po ng rich man in Luke 16 sa talinghaga ni Kristo. Nakaranas po siya ng common grace na nararanasan po ng marami. Pero yung grace na binabanggit po dito ay biyaya patungo po sa kaligtasan. Biyaya na nasa ilalim ng kategorya ng kaligtasan. So sa Biblia, makikita po natin kung ano ho ang tinanggap natin mula kay Kristo. Unang-una, mababasa po natin yan sa aklat ng Roma, Kapitulo 8. Basahin po natin. Roma 8, talatang 1. Ano po bang itong biyaya na binabanggit po ng Biblia na ating po tinanggap nung tayo ho ay sumampalataya kay Kristo? Roma 8, talatang 1. Tignan niyo po ang nakalagay dito. Romans 8 verse 1. Kaya ngayon, hindi na hahatulan ng kaparusahan ang mga na kay Kristo Jesus. Ulitin ko ho. Kaya ngayon, hindi na hahatulan ng kaparusahan ang mga na kay Kristo Jesus. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Na pastor, paano po yun nagiging biyaya? Under the Old Covenant, mahawakan mo lang ang Ark of Covenant, patay ka na. Pumasok ka sa toldan ng tipanan na lasing, mamamatay ka. Tignan mo face to face ang Diyos na hindi ka nagpapakumbaba, mamamatay ka. Mangalunya ka, babatuin ka to death. Pumatol ka sa kapwa babae, pumatol ka sa kapwa lalaki in homosexuality, mamamatay ka. Magsinungaling ka or mag-blaspheme ka sa pangalan ng Diyos, mamamatay ka. And sa Biblia, kapag tayo po ay gumawa ng kasalanan sa ilalim ng lumatipan, yung konsensya po natin about our previous sins ay naroon pa rin. Nandun pa rin yung condemnation. Kaya nag-aalay ang mga lingkod ng Diyos sa lumang tipan ng mga ilang kordero, mga ilang tupa dahil ayon po sa aklat ng Hebrews, hindi sapat na matanggal ang kasalanan ng mga tao sa pamagitan po ng pag-alay ng mga ilang hayop. 1,000 hayop ang inalay po ni Haring Solomon, pero hindi pa rin mabura yung guilt, yung condemnation sa budhi ng mga tao. Kaya may tinatawag Yom Kippurim na kung tawagin the Day of Atonement. Every single year, ang pinakamataas o namamahalang pare ay papasok po in the Holy of Holies upang ialay po ang tupa on behalf of all of Israel. At kapag buwaba na po yung glory ng Diyos na kung tawagin Shekinah, that means tinatanggap na po ng Diyos ang kanilang handog, pero they have to do it every single year. Dahil hindi naalis ang condemnation. Hindi naalis po yung mga nagawa po natin noon from our conscience sa pamagitan po ng pag-alay ng mga tupa. Pero dahil po dumating ang bagong kasunduan, through Christ, ang sabi ng Biblia, sa iisang handog ni Jesus sa krus, mas higit pa sa lahat ng mga hinandog sa ilalim ng lumang tipan. At hindi lang ho yun, mga kapatid, sa iisang handog ni Kristo, hindi na kailangan pa ulit-ulitin tulad po ng ginawa noon, na every year, kailangan maghandog ang mga tao. Pero hindi lang po yun, mga kapatid. Kaya sinabi po ni Pablo kanina, there is no more condemnation. Is because Jesus, under the new covenant, inako po niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Past, present, and future. Sa mga magsisisi at sasampalataya sa Kanya. So ngayon, kung tatuloy po natin sa isang illustration, nandito po ay isang kapatid, sabihin po natin si Brother Ray, si Brother Joshua.
Si Brother Way, nakapagsinungaling, nakapagpatay na po ng tao, nakapagnakaw, lahat na nakasamaan ginawa na ni Brother Ray. Si Brother Joshua rin, ganun din ang kanyang ginawa. Pero here is the difference between the two. Kapag si Brother Joshua ay nagtiwala sa sistema ng lumang tipan, mag-aalay ako para mabura ang mga nagawa kong kalokohan noon. Yung pagnanakaw ko, kailangan ko mag-alay. Yung pagsisinungaling ko, kailangan ko mag-alay. Ang lahat ng mga nagawa ko kasalanan specifically, kailangan ko mag-alay. Pero pagkatapos ko mag-alay, temporarily, matatanggal yung conscience of condemnation. Pero babalik at babalik pa rin po siya. Because under the old law, mga kapatid, walang magagawa, walang kapangyarihan ang mga alay noon that was done through sheep, goats, or any form of animal. Pero ngayon, under the new covenant, kung si Brother Ray o kung si Hitler man ay magsisisi at sasampalatay kay Kristo, sabi ni Pablo, there is no more condemnation. Gaano ka ba karumi noon? Ano ba kababuyan ang ginawa ho natin noon? Sabi ng Biblia, binuranan ng Diyos through Christ Jesus. May ginawa ka ba na hindi tama? Na hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin yung guilt? Hanggang ngayon, nahihiya ka pa rin sa nagawa mo kasalanan noon? Sabi ng Biblia, there is no more condemnation. Why? Because instead of God condemning you, God condemned Christ on your behalf. At dahil tinanggap ni Yahweh ang handog ni Kristo, kapag si Kristo na po ang naging tagapamagitan po natin sa langit, every time the Father looks at you, hindi niya na nakikita yung mga nagawa mo noon. Hindi niya na nakikita yung ginawa po natin sa ating kapwa noon. Ang nakikita niya po ngayon ay yung ginawa ni Kristo para sa inyo. Kaya nga maraming katanungan, Pastor, kung si Hitler o lahat na mga corrupt na politicians, si Stalin, lahat na ng mga diktador, kung sila'y haharap sa Panginoon at magsisisi, patatawarin ba sila? Absolutely. Si Hitler, ilang milyong Hudyo pinatay po niya. Pero ayon po sa Biblia, kung siya'y lalapit kay Kristo, lahat ng ginawa po niya noon, kapag tumingin ang Ama sa kanya at siya'y binalutan na ng katwiran ni Kristo, hindi na makikita ng Ama ang mga Hudyo na kanyang pinatay. Ang makikita po niya ay ang gawa ng kanyang buktong na anak sa buhay ni Hitler. Natatandaan ko po, mga kapatid, may kinausap po kami ni Brother Edward po noon. Isang minamahal po na lalaki. We had a discussion about the grace of God, the gospel. Tinanong po namin siya, pagdating sa iyong reliyon, paano ka makakapasok sa paraiso? Basta gumawa lang ako ng mabuti. Gumawa ako ng kabutihan sa aking kapwa. Pero pagdating po sa aming paliwanag, nung ipinaliwanag ho namin, para sa amin, we must place our faith completely on the person and work of Jesus Christ. And then we start to get into discussion about judgment. Ang hindi po pwede pumasok sa paraiso ay yung mga masasamang tao, kagaya ni Hitler, sabi niya. Pero nung time na po namin magpaliwanag, ipinaliwanag ho namin, in our gospel worldview, kung si Hitler ay magsisisi, tatanggapin siya ng Diyos. Pero sa kanya sabi niya, hindi. Bilang Hudyo, hindi namin tanggap yung ginawa ni Hitler. Bilang Hudyo, karapat dapat siya parusahan. Pero pinaliwanag po ulit namin, meron pinarusahan. Instead of us na dapat parusahan, si Kristo ang pinarusahan. Upang yung condemnation na dapat para sa atin ay napunta kay Kristo. Yan ang biyaya na binabanggit po ni Juan na ating tinanggap. There is no more condemnation. Kaya mga kapatid, there are two things we can learn from this. Kung kayo'y nagkasala sa Panginoon, at taos-puso tayo nagsisi, tanggapin natin ang pangako ng Panginoon that we are no longer under condemnation. Yan ang pinipilit ni Satanas na ibolong sa ating mga isip at puso.
Hindi ka na patatawarin ng Diyos. Yung mga nagawa mo noon, hindi kinalimutan ng Diyos yan. Pero sabi ng Biblia, as far as the east is from the west, kinalimutan na ng Diyos ang ating mga kasalanan. Pero ang nakalungkot pa ho ito, kung tayo po ay mga Kristiyano, may nagkasala ho sa atin, o may nakita ka isang Kristiyano na nahulog sa kasalanan, instead of palakasin mo sila at sabihin mo, all is well, kung kayo'y lalapit kay Kristo at magsisisi, well, patatawarin kayo ng Diyos. But rather, ang lumalabas sa ating bibig, hindi ko matanggap yung ginawa nila sa akin. Hindi ko na sila patatawarin. Napakasama nila. Kung tayo ho ay nakatanggap ng biyaya at kapatawaran, sino ho tayo para makapagsalita ng ganon sa kapwa makasalanan? Makasalanan din ho tayo eh. Sino ho tayo para makapaghusga kay Haring David? Sino ho tayo para makapaghusga kay Haring Solomon? Sino ho tayo para mampuna ng ibang kahinaan ng ibang tao kung tayo mismo ay hindi pa perpekto? Pero may isang hukom. May isang tagapaghatol. Yan ho ay si Jesus. Kung ang Diyos mismo ang nagsabi, I did not come to condemn, but to save. And there is no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Sino ho tayo para maihukay yung mga nakaraan na pinatawad na ng Panginoon? Well, there can only be one thing. Self-righteousness. Yan ang gawain ng mga Pariseo. Kapag may napuna po sila na may ginawa ang isang tao na kasamaan, hindi nila titigilan yung mga tao na yun. Lagi sila naghahanap ng butas kung saan mapupuna po nila ang kahinaan o pagkakamali ng bawat tao. Ganun ang para sa iyo. Pero yung biyaya na tinanggap po natin sa Panginoon, hindi ho ganun. Kapag humarap po tayo sa Diyos, sa kabila ng lahat ng ginawa po nating kasamaan, ang sasabihin ng Panginoon sa atin, mga anak ko, lumapit kayo sa akin. Mga anak ko na aking nilinis sa pamagitan ng dugo ni Kristo, pumasok kayo sa aking kaharian. Dahil nakaranas sila ng biyaya eh. There is now no more condemnation. That is a negative, a strong negative. No more condemnation. That means pagharap po natin kay Kristo, imposible na tayo po ay mahulog sa impyerno dahil tinubos na ni Kristo ang ating mga kasalanan. Kaya kung tayo ay naniniwala na ang kaligtasan ay nawawala, let me tell you something mga kapatid, araw-araw you are condemned by God. Kasi araw-araw ka nakakasala at araw-araw mo bit-bit ang iyong kaligtasan na mahuhulog lang the next day. You are the one that is condemned. Because hindi mo kayang ingatan ang iyong kaligtasan. Kung ang ating spiritual hindi natin kayang ingatan, how much more kaligtasan pa? Kaya sa Biblia, ang mapapansin po natin ng mga salita, ingatan mo ang iyong pamumuhay, ingatan mo ang iyong pananampalataya, ingatan mo ang iyong doktrina, pero wala po tayo mababasa sa Biblia. Genesis hanggang Revelation, ikaw, mananampalataya, ikaw ay inatasan ko na ingatan mo ang kaligtasan na binigay ko sa iyo. Wala tayong mababasa ganon. Kahit anong salin pa yan ng Biblia, wala tayong mababasa ganon. Pero bakit po lumilitaw yung mga ganong klaseng katuruan? Dahil hindi matanggap ng tao na wala siyang inambag sa kanyang kaligtasan. Yan ang mahirap sa atin mga kapatid. Yan ang mahirap sa mga tao sa labas at pati na rin sa loob. Hindi natin matanggap na wala tayong inambag sa ating pagpasok sa langit. Kaya ang sabi po ng great theologian by the name of Jonathan Edwards, a 19th century, 18th century Presbyterian theologian, sabi po niya, wala tayong inambag sa ating kaligtasan, maliban lang sa kasalanan that made it possible. So that is one, there is no more condemnation. So kung there's no more condemnation, ano po yung biyaya na ipinaranas po sa atin kung wala ng condemnation? Roma Kapitulo 5, kung atin po babasahin. Romans chapter 5, talatang 1.
Romans chapter 5, beginning at verse 1. Roma 5, talatang 1. Kaya ngayong itinuturing tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoon Hesukristo, meron na tayong magandang relasyon sa Diyos. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So anong ibig sabihin po nun? Kung wala na po ang kaparusahan ng Diyos sa atin, if there's no more condemnation sa atin, nangangahulugan lang that kung wala ang condemnation sa atin, sumasa atin po ang righteousness ng Diyos. Minsan, kung hindi ho tayo mag-iingat, sasabihin natin, dahil marami akong ginagawa sa ministeryo, mas matuwid ako. O dahil nakapagbahagi ako sa maraming tao, mas matuwid ako. O dahil nakapag-donate ako ng marami sa church, mas matuwid ako. Mali. Ikumpara po natin. There's a man for 40 years in the church. Merong isang babae, kaka-born again lang. Wala pang 1 week in the church. This man, 40 years, marami na siyang ginawa para sa Panginoon. Ginamit siya ng malakasan. 40 years in the ministry. Ito, 1 week lang sa pananampalataya. Pero pag humarap yung dalawa sa Panginoon, parehasang sila matuwid. Dahil ang basihan ng pagiging matuwid ay hindi nakasalalay sa ating mga gawain. Dahil kung ganun lang po ang basihan, let me tell you, walang maituturing matuwid sa ating lahat. Dahil hindi magiging sapat ang ating mga ginagawa. Pero kung meron na nakagawa ng buong kautusan, at doon na ho tayo sa sampalataya, sa kanyang gawa, sa kanyang persona, yung kanyang ikinumpleto na mga gawain, yung kanyang righteousness mismo, He has now wrapped us with His work and justification. Kaya nga napakaganda mga kapatid, dahil po sa biyaya na ating tinanggap, wala na po yung kaparusahan po ng Diyos sa atin. Because we have been made righteous by Christ. Kapag ikaw ay itinuring matuwid ng Diyos, hindi po ito temporal mga kapatid. This is forever. You are forever righteous in the sight of God. Kaya noong panahon po ng Reformation, nagkaroon po ng pagtiwalag ang mga ilang pare from the Roman Catholic Church. Kung pag-aaralan niyo po noong taon ng 16th century, kaya lumitaw sila Martin Luther, sila John Calvin, Theodore Beza, at yung mga ibang protestante, nung sila'y tumiwalag from the Roman Catholic Church, ang pinakasentro ng kanilang pagtiwalag at rason ay dahil po patungkol po sa isang katanungan. Paano maituturing ang isang taong matuwid sa harapan ng Diyos? Ang sigaw ng Roma, sa pamagitan ng mabubuting gawa, sa pamagitan ng Pope, sa pamagitan ng simbahan at tradisyon. Pero ang sigaw ng Biblia, nung binasa po ng mga reformers, sa pamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Ano mas gusto po natin mga kapatid? Ikaw ang gumawa na kailanmay hindi mo maaabot ang pamantayan ng Diyos, and therefore hindi ka maituturing matuwid kailanmay, or sumampalataya ka na sa Kanya, who is and was, and is able to help you, and is now able to come and rescue you from condemnation, and give you the righteousness na hindi natin kayang abutin. One is works, one is faith. Kaya hindi nakasalalay sa ating mabubuting gawa ang pagiging matuwid mga kapatid. Marami man tayo alam o hindi, kung kayo ay na kay Kristo Jesus, forever you are treated righteous because of Christ. Yan ang hindi naibigay ni Moises sa ilalim ng kautusan. Ang naibigay ni Moises is, thou shalt not, thou shalt not. You are a sinner. Ang Diyos ay banal. Lagi ka magkakasala. You are not perfect. Yun ang mensahe ng kautusan. Hindi mo kaya, hindi mo kaya, hindi mo kaya. Kaya ang lahat na nasa ilalim ng kautusan is condemned.
hindi sila maituring matuwid. Pero itong binabanggit po ni Jesus, itong binabanggit nila Juan, nila Pablo, sunod-sunod na pagpapala ang dumating sa atin. Biro mo, itinuring ka justified. Wala na ang condemnation. Pero bukod pa ho dito, hindi lang yan ang mga biyaya na natanggap po natin, mga kapatid. Pati na rin po ang dominion over sin over us. Tingnan po natin ang Roma 6, talatang 14. Roma 6, talatang 14. Tignan niyo po ang nakalagay dito, Romans 6, verse 14. Sabi po ng Biblia, sapagkat hindi na dapat maghari pa sa inyo ang kasalanan, dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim na ng biyaya ng Diyos. For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. What does that mean? It means kung tayo po, hiwala pa kay Kristo, wala pang kasunduan kay Kristo, wala po tayong kaugnayan kay Kristo, ang nagahari ho sa atin, in full force, ay ang kasalanan. Ito ang rason kung bakit nasabi ng ating Panginoon, walang makakalapit sa akin. Mas mahal ng mga tao ang kadiliman kaysa na lumapit sa liwanag. Walang naghahanap sa Diyos, ang lahat ay nagkasala. Bakit ganon ang lingwahe ng Biblia? Bakit ganon ang sigaw ng Biblia? Dahil kapag wala ho tayo sa ilalim ng biyaya ng bagong kasunduan, ang sabi po ng salita po ng Diyos, ang nagahari ho sa atin ay ang kasalanan. At ano po ang itsura at pakiramdam kapag tayo po ay pinagharian ng kasalanan? Unang-una, wala kang takot sa Diyos. Wala kang konbiksyon. Pwede ka gumawa ng kasalanan at mag-e-enjoy ka, hindi ka matatakot sa Diyos. Kapag pinapayuan ka ng Biblia, kapag pinapayuan ka ng salita po ng Diyos, hindi mo tinatanggap. Dahil manhid na ang puso. Patay ka na sa espiritual. Ganon ang kapangyarihan ng kasalanan sa isang buhay ng isang taong hiwalay ang kanyang buhay sa Diyos. Wala siyang pagmamahal kay Kristo. Wala siyang takot sa Diyos. Mas mahal po niya ang kasamaan kesa ang katotohanan. Now, sa isang Kristiyano, dumarating po talaga ang pagkakasala. Pero kapag ang isang Kristiyano ay nagkasala, agad-agad humihingi ng tawad sa Diyos. Pero hindi niya ginagamit ang biyaya ng Diyos bilang lisensya na magpatuloy sa kasalanan. Kasi yung ganong klaseng mentalidad, sigurado mga kapatid, baka hindi pa niya nararanasan pa yung pagiging born again. At ano po ang itsura nun? Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking pagsusugal. Pero bukas magsusugal po ulit ako. Well, hindi tunay na pagsisisi ho yun. Lisensya po yun para magkasala. Panginoon, hindi na ako manonood ng mga ganyang klase mga movies. Pero inuulit palagi. Yung mga kabastusan, yung mga malalaswang panonoorin. Ayaw niya tigilan. So, ang tao na nasa ganitong klaseng estado ay nasa nakakatakot na kalagayan. Ano po ba ang pinaka-nakakatakot na kalagayan? Well, marami. Unang-una, may mga tao na hindi nila alam na sila'y hindi ligtas, but they don't care. Meron naman, they think they're saved, but they're not saved. At meron naman, pinagsabihan na sila that you need to repent, pero they still think they're saved. Yan po yung mga nakakatakot na estado. Akala mo ligtas ka, pero hindi pala. Akala mo na kay Kristo ka, pero hindi pala. Yun ang nakakatakot na estado. Pastor, paano ko malalaman? Namumunga ka ba? Are you bearing fruit? Nasaan ang bunga? Hindi lang bunga sa loob ng church, bunga sa loob ng tahanan, bunga sa personal life. Are you bearing fruit? Yun ang sabi ni Kristo eh. Every branch that is in me
which means may kaugnayan sa akin, will bear fruit. Pastor, what if I only have 30-fold? Kahit maliit na bunga yan, nagbubunga. Pastor, what if I only have 50 fruit? Kahit 50 pa yan, at least namumunga. Pero ang nakakatakot, walang bunga. Not 10-fold, not 5-fold, not 2-fold, not even 1-fold, but 0 fruit. And yet, yung mga taong hindi namumunga and still believe they're saved, yan ang nakakatakot. Kaya nabanggit po ni Pablo dito, kapag sumasa atin na po ang biyaya ni Kristo, sin has no longer complete control over your life. There's no more control of sin in your life. And what does that mean, control? It means talagang you are completely influenced by the powers of Satan. Wala nang liwanag na pumapasok sa iyo. Puro kadiliman na. Kaya sabi ng ating Panginoon, kung iisa lang ang iyong mata at puno pa ng kadiliman, ang buong katawan ay tadtad na ng kadiliman. And that's another way of saying that light penetrates the eye. It penetrates the cornea. And whatever penetrates the cornea, papasok po yun sa loob. At kung wala na po pumapasok sa loob na liwanag, puro na kadiliman, wala ka na talaga makikita, bulag na. You're blind. But not those who have been given the grace of God. So number 2, those who are under the grace of God ay hindi na po kontrolado ng kasalanan. Number 3, sa aklat ng Hebreo 4, ang sino mang nakatanggap po ng biyaya ng Diyos ay may access na sa biyaya at awa ng Diyos Ama. Hebreo 4, talatang 15. Hebrews 4, verse 15 to 16. Hebreo 4, 15 hanggang 16. Tignan niyo po. Nadarama rin ng ating punong pare ang lahat ng kahinaan natin, dahil nararanasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin. Pero hindi siya nagkasala. Verse 16. Kaya huwag tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Yan ang natanggap po natin sa bagong tipan. Ang pribileyo na makalapit sa Diyos. Here's a question sa mga nag-aaral po ng lumang tipan. Ang lahat po ba ng tao ay makakalapit sa Diyos? Hindi. Ang nakakalapit lang sa Diyos ay yung mga punong pare na may alay. At minsan, kapag yung punong pare ay hindi namumuhay sa kabanalan, delikado po ang kanyang estado. Hindi lahat makakalapit. May pangangailangan ka sa Diyos, hindi ka makakalapit sa kanyang banal na presensya na walang namamagitan. Pero under the New Testament, under the New Covenant, iba na. Hindi na ang pastor ang makakalapit sa presensya ng Diyos. Hindi na yung mga guro, hindi na po yung mga rabay, hindi na po yung mga tagapagturo. Ang lahat, matanda man o bata, ay makalapit na sa trono ng Diyos. Kaya nga sinasabi po ng ating Panginoon, kapag kayo'y nananalangin, sabihin mo, Diyos Ama, Father in heaven. Why does He keep saying Father? Bakit hindi na lang po, O Diyos? Bakit laging Ama, Ama, Ama? Dahil ang Diyos Ama sa bagong tipan is now your Father. Dahil po sa ating kaugnayan kay Kristo. At kung Siya ang ating Ama, ano ka? Anak. So kung ikaw ay anak na ng Diyos, makalapit ka na sa iyong Ama. Kaya nga mga kapatid, hindi dapat kinatatamaran ang pananalangin. Tamad po ba tayo manalangin? Ang ibig sabihin nun, Panginoon, Ama, alam ko na binigyan mo ako ng pribileyo na makalapit sa iyo, pero tinatamad ako na lumapit sa iyo. Pasensya na, pagod ako. Yun ang ibig sabihin nun. Kapag tinatamad po tayo manalangin, what we're telling the Father is,
You know, alam ko hindi makalapit yung mga tao sa inyo sa lumang tipan, pero ngayon nasa bagong tipan ako, medyo tinatamad pa ako makipag-usap sa iyo eh. Yon ang mensahe pinaparating po natin sa Ama. May access tayo, ayaw nating gamitin. May access tayo, may pribileyo tayo, may opportunity po tayo makalapit sa Diyos. Matter of fact, ito po ang root at rason kung bakit dumarating po sa atin ang pagdadaing, pagrereklamo. Dahil hindi tayo lumalapit sa Diyos. Ang taong lumalapit sa Diyos, imposible. Kapag ang tao ay tamang lumalapit sa Diyos, imposible magreklamo siya eh. Kasi lumapit siya ng tama. Nang ibig sabihin, Panginoon, kilala kita. Sinabi mo sa iyong mga salita, lumapit ako na walang pag-aatubiling sa iyong maawain na presensya at trono. Lalapit po ako sa inyo, Panginoon, dahil hindi ko kaya. Pero kapag ang lumalabas sa bibig ay puro pagrereklamo, pagdadaing, pagdududa, that means ang nilapitan mo ay hindi Diyos, kung hindi ang iyong mga problema. Mas inuna mo lapitan ang iyong problema kaysa lapitan ang Diyos na siya nagbibigay ng solusyon sa lahat ng surilanin po natin. Tayo po ba mga kapatid, nauunawaan natin kung anong estado po natin sa biyaya ng Diyos? If you're under the grace of God, you have access to God the Father. He wants to hear your requests. Gusto niya na lumapit ka sa Kanya. Kaya nga sabi ng Biblia sa Hebreo 11:6, for without faith, it is impossible to please God. Ang sino man lalapit sa Kanya ay dapat manalig na kaya ng Diyos na ibigay ang ating mga hinihiling. Pero kapag ayaw natin lumapit sa Diyos, hindi tayo naniniwala na kaya ibigay ng Diyos ang ating mga hinihiling na ayon po sa Kanyang kalooban. That is why we must understand kung ano yung itong mga biyaya na binigay sa atin ng Panginoon. We have access to God. Lastly, sa aklat po ng Efeso 1, ito po yung biyaya na ibinigay po sa atin ng Diyos. Efeso 1. At simulan po natin dito sa talatang 3. Tignan nyo ho. Efeso 1, talatang 3. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Hesukristo dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Ulitin ko ho. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Every spiritual blessing. Now, sa konteksto ng Efeso 1, ito po yung mga spiritual na pagpapala na ibinigay sa atin mula sa langit. Bahagi po dito, bago pa man likhain ang mundo, pinili ka na ng Diyos. Bahagi po yon ng spiritual na pagpapala. Pangalawa, tinupos ni Kristo ang ating mga kasalanan. Pagpapala po yon mula sa Diyos. Pangatlo, ibinigay na sa inyo bilang down payment ang Espiritu Santo bilang tanda ng lahat ng ipinangako ng Diyos sa Biblia ay matutupad. Pagpapala po yun ng spiritual mula sa langit. Pero bukod pa ho dito, ayon po kay Juan in the book of Revelation, ang itinuring po sa atin ng Diyos, tayo po ay mga pare at hari sa Kanyang kaharian. Now think about that. You are a priest and king in the kingdom of God. Now it doesn't mean ikaw ay hari na mas higit na hari kesa kay Yahweh. Pero ang ibig sabihin na ikaw ay itinuring hari at pare ng Diyos dahil sa pagkikipag-isa mo kay Kristo is because kung si Kristo ay hari at si Kristo ang punong pare at si Kristo po is reigning, ibinigay po yung pribileyo po na yan na maghari po tayo at maglingkod sa Diyos kasama ni Kristo. Yan ang mga tinanggap po natin na biyaya. Pero ang gusto ng tao po ngayon,
yumaman. Kasi mas higit yan kesa sa mga pagpapala na binigay ng Diyos. So ngayon, ang utak at ang puso ay nandito sa mundo na balang araw pupugnawin ng Diyos sa pamagitan ng apoy. Walang matitira kahit ano. Pinag-uusapan nga po namin ni Mrs. po kanina on our way here. Pinag-uusapan po namin yung salitang investment. We were talking about the house. Yung house nito, yung house na ganon, ang gaganda ng mga bahay. It's nice. Pero we both came to agreement, alam mo, Mommy, when you come to think about it, kapag bumalik na si Kristo mawawalang saysay din ang lahat na yan. Itong ban na inaalagaan natin, yung mga gamit na, yung mga libro na yan, everything that we own, lahat ng inipon natin, when Jesus Christ comes back, hindi natin madadala yan sa kabilang buhay. Because hindi yan ang investment na binigay ni Jesus sa atin. He gave us spiritual blessing investments. Kaya nga lahat ng pagpapalang espiritual, ibinigay na saan? Mula saan? Sa mundo? Mula sa langit. Now, of course, hindi pinag-uusapan po dito doing good to your neighbor for their good in the future. Pero kapag masyado na po tayo makamundo na, nandito na nakatuon sa mundo. Paggising pala ng umaga, dito na sa mundo. Bago matulog, iniisip pa rin natin ang mundo. When you're under grace, mga kapatid, and you understand yung mga biyaya na binigay sa atin ng Panginoon, how could we compare yung dumi ng mundo sa kagandahan na binigay ng Diyos na biyaya sa atin? No wonder why sinabi ni Apostol Pablo sa Aklatang Pilipos 3, ang lahat ng aking naranasan at natanggap sa mundo, itinuring po niya na parang tae. Yun po ang sa literal, tae. Dumi. Yung mga experience ko sa pagiging parusaya, yung alam ko yung buong kautusan, yung mga pag-ari-arian ko, dumi lang yan kung ikukumpara kay Kristo. Kaya nga tignan mo sa talinghaga ni Kristo, karamihan sa mga mayayaman sa kanyang talinghaga hindi nakapasok sa langit. Mayaman ka nga, impyerno naman baksak natin, wala rin. Naibigay natin yung magandang buhay sa ating mga minamahal. Pero wala naman si Kristo. Wala rin. Ibinigay mo na ang kayamanan sa iyong mga anak. Ibinigay mo na yung fun sa iyong anak. Ibinigay mo na sa kanilang childhood nila. Pero kapag wala si Kristo, they will also go to hell. Ibinigay mo sa asawa mo yung kayamanan, ibinigay mo sa asawa mo lahat ng gusto niya. Pero kapag hindi mo binigay si Kristo, impyerno rin. There must be a balance. And that balance is, when you're kingdom-minded, everything that you will do is for the kingdom. And what you do for the kingdom, sabi po ng Panginoon, unahin mo ang aking kaharian at lahat ng iyong pangangailangan, ibibigay ko. Kailan may mga kapatid, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sino ho dito ginutom ng Panginoon? Wala. Sino ho dito pinabayaan ng Diyos? Wala. Then bakit natin inuuna ang mga bagay na kaya naman ibigay ng Diyos kung siya po ang ating pagdilingkuran? Pastor, sorry, wala na ako oras. Pastor, sorry, wala ako oras. Pastor, sorry, wala na ako oras. Pero kapag tayo po ay binawian ng buhay, hihingi natin sa Diyos, pagkakataon, bigyan niyo po ng oras, bigyan niyo po ng oras, bigyan niyo po ng oras. Once your time is up, that's it. Ito lang ang ating buhay. Ganyan lang kaiksi. Pagkatapos po nito, eternity na. Pero ang masaklap po nito, mga kapatid, pananagutan pa natin sa Diyos kung paano natin ginamit itong maiksing buhay na ito. So ngayon, ito na yung natitirang buhay natin, maiksi lang. Si Brother Joshua, pwede ako mamatay mamayang gabi, pwede ako mamatay bukas, kasi maiksi ang buhay. We don't know.
Ngayon yung maiksing buhay na yan na natitira, pananagutan pa natin yan sa Diyos. At kapag binuksan ng Diyos ang mga libro in an apocalyptic way, maaari ho niya tanungin, paano mo ginamit itong maiksing buhay na pinahiram ko sa iyo? Paano? Paano? Sasabihin natin, Panginoon kasi gusto ko mamasyal sa buong Canada, sa buong Europe, sa buong ano. So sinayang mo yung maiksing buhay na pinahiram ko sa iyo para lang sa lust of the eyes. Or, Panginoon, yung buong lakas ko, ibinigay ko dito para makuha ko ito, itong bagay na ito na material, para makuha ko lang yan. So, inubos mo yung maiksing mong buhay na yan, na pinahiram ko sa iyo, para sa isang bagay na susunugin ko balang araw. Pero mga kapatid, kung yung maiksing buhay na ito na binigay ng Diyos sa atin, ay pinagamit po natin for His glory. Ang sabi po ni Haring David, napakalinaw, I was once young, but now I am old, but I've never seen the righteous forsaken or beg for bread. Kasi inuna nila ang Diyos. Kaya dito ho natin matatagpuan, mga kapatid, yung doktrina ng mga biyaya na binibigay sa atin ng Panginoon. When you're under the grace of God, which John was saying earlier in John 1, sunod-sunod na pagpapala, grace in place of grace ang pinaranas ng Diyos sa atin, bahagi po dito, no more condemnation. You are now justified. Sin will no longer have dominion over you because the Spirit of God now dwells in you. Makakalapit ka na sa Kanya. You have access to the presence of God the Father through Christ. At lahat ng mga pagpapalang espiritual mula sa langit ay para sa inyo na. New heaven, new earth is yours, mga kapatid. Access into the throne of God is yours. No more death is yours. No more sorrow or sickness is yours. Makakasama mo na ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. It's all yours. Ngayon, sinasabi ng Panginoon, for you to have all of that, there's two doors, straight and narrow gate, or broad and wide gate. Mamili ka. Sa broad, wide gate, walang magdidisiplina sa iyo, gawin mo ang lahat, walang pipigil sa iyo, walang mangengelam sa iyo, walang magmamalasakit sa inyo. Do whatever you want. But Yahweh is not there. The Father, Jesus, the Holy Spirit is not there. O doon sa makipot na pintuan, mahirap. Tatamaan ka talaga. Susugatan ka ng husto ni Jesus para maging banal ka sa Kanyang harapan. Marami kang bibitawan at isusuko para sa Kanya. Pero when you finish the race, you're there. Marami sa atin, mga kapatid, maaari hindi mo naranasan na maging mayaman sa mundong ito. And that's fine. Marami sa inyo, maaari hindi nyo naranasan na magkaroon ng bahay. That's fine. Or magkaroon ng brand name shirts. That's fine. Or brand name cars. That's fine. Pero pagdating sa kabilang buhay, you have something much more better than all of that. You have Jesus. Yun ang isang lugar na hindi na pwede pasukan ni Satanas. Yun ang isang lugar na wala ng kamatayan. Grace in place of grace, ang sabi ni John. Biro mo, sa mga kaaway ng Diyos, lahat ng kabuti na yan binigay sa Kanya mga kaaway. No wonder why makakapag-awit po tayo, amazing grace. Amazing grace ay hindi lang po sa kaligtasan. Hindi lang yung pinatawad ka ng Diyos. But from enemy, He has now promoted you to a child of God. Kapag naunawaan po natin yun, mga kapatid, magiging madali na sa atin sa tulong ng Diyos na isuko yung dapat isuko kasi you understand grace.
So ngayon, as we come to a close, when you go back to John 1, what does it mean? Grace in place of grace. Kasi there's one grace, tapos sinundan pa ng mas higit pa na grace or eschatological grace. Verse 17, sabi niya po dito, napakalinaw. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kautusan sa pamagitan ni Moises. So Moses, ngunit ang biyaya at katotohanan ay napasa atin sa pamagitan po ni Jesucristo. Habang binabasa ko ito, it made me wonder. Kasi sa isang strikto na istruktura nung salita, biyaya sa biyaya. And then pagdating sa talatang 17, Moises, Kristo. Kautusan, biyaya at katotohanan. So ang pinapahiwatig po ni John po dito, in some sense, sa isang very loose sense, yung biyaya po ng Diyos sa lumang tipan ay ibinigay sa pamagitan ng kautusan upang malaman ng tao kung ano ho ang ibig sabihin na maglingkod sa Diyos. Kaya lang, wala doon yung biyaya na mapaglingkuran po siya ng tama. Nandun yung biyaya of knowledge of who God is. Pero if you notice yung law, ang sabi po ng law very specifically, this law must not depart out of your mouth, but it shall be in your heart meditated day and night. Pero sino ho sa atin has meditated the Word of God perfectly? Wala. Pangalawa, bahagi sa kautusan, ang sino man may nais maging hari ng Israel, kailangan ang kautusan ay sumasa kanya. At nagahari siya na may katwiran. Pero sino sa mga hari ng Israel ay naging perpekto sa ganung klaseng tungkulin? Wala. Bukod pa ho dito, sabi ng Biblia, you shall love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, with all your might, and you shall love your neighbor as you love yourself. Yung dalawang utos na yung nadakila sa lahat. Wala kahit ni isa, kahit ni tayo mga kapatid, hindi natin natupad yun. Paano natin masasabi, mahal ko ang Diyos perfectly? Eh yung mga kapatiran nga, hindi natin mahal perfectly eh. Diyos pa kaya? Kaya nga sabi ni Juan eh, hindi mo masasabi mahal mo ang Diyos na iyong hindi nakikita kung hindi mo naman mahal ang iyong mga kapatiran na iyong nakikita. So none of us. Pero yung grace doon, ipinaalam sa atin ng Panginoon, here is my will, but you're unable to do it. So ngayon, grace. Pero dumating na in place of grace. May dumating na talagang eschatological grace. Yung magtutupad ng lahat ng mga grace knowledge na hindi matupad ng mga tao. At yan ay si Kristo. Ngayon, kinukumpara ni Juan, the law came through Moses. Bakit hindi na lang sinabi, at ang kautusan ay nanggaling kay Moises? Bakit sinabi through Moses? Dahil kahit si Moises, hindi niya kayang tuparin ang kautusan. Naging ahente lang po siya ng Diyos to give the law, pero it had to go through him, but he was not able to be the representative of the law. So through Moses came the law. Pero when it gets to Jesus, grace and truth came by. Bakit not through? It says came by Jesus Christ. If I can put this illustration, ito po ang nais iparating ni Juan. Ang salita ni Yahweh sa lumang tipan ay nailagay sa mga bato. Yun ang righteousness ng Diyos. Yung sa kanyang salita ay nailagay sa bato, kautusan. Pero pagdating sa bagong tipan, ang kanyang salita ay hindi nailagay sa bato, nagkatawang tao. Ang salita na nailagay sa bato, all are condemned. Ang salita na nagkatawang tao, all are made righteous. Ang salita na nailagay sa bato, walang makakita sa mukha ng Diyos.
Pero ang salita na nagkatawang tao, sabi ni Jesus, Philip, if you have seen me, you have also seen the Father. No wonder why kinumpara po ni Juan yung dalawa. E taka lang, pagdating sa talatang 1, in the beginning was the Word. Well, where is John pointing that back to? Genesis. Sino ba sumulat ng Genesis? Si Moises. Genesis represents old creation. Jesus represents new creation. Moses represents the law. Jesus represents grace. Si Moises hindi nakapasok sa lupaing pangako. Pero ang nakapasok ay si Josue. Si Josue is Yeshua in Hebrew. Pagdating yung Yeshua in Hebrew, in Greek, Iesu, Jesus. Joshua made it in. Yun ay nagpapahiwatig po ng isang magandang larawan. The law can never bring you to heaven. You need a Joshua to bring you there. Our Joshua is Jesus. Because He's full of grace and truth. Sa gayon mga kapatid, nais po ipresenta ni Juan, mas higit si Jesus kay John the Baptist. Pero mas higit din siya kay Moises. Mas higit din siya kay Abraham. He is the way, the truth, and the life. He is the greatest of them all. That's why as we come to a close, mga kapatid, are you under grace? Or are you under law? Are you under the grace of God? Or are you under the law? Pag nasa ilalim ka ng kautusan, religyoso ka, umaattend ka, pero wala nangyayari sa'yo, walang pagbabago nangyayari, because that's what happens when you're under the law. But when you're under grace, there's a change of heart. There's a love for Jesus. There's a hatred for sin. You have power from the Holy Spirit. You have access to God. You have a Savior that will preserve you. Because grace has been given to you. That's why yung huling teksto na nais ko ipabasa ho sa inyo, at dito na po tayo magtatapos, 2 Korinto 3, talatang 7, napakaganda ho nito. 2 Corinthians 3, verse 7. 2 Corinthians 3, verse 7. Noong ibinigay ng Diyos kay Moises ang kautusan na nakasulat sa malapad na mga bato, hindi makatingin ang mga Israelita sa mukha ni Moises dahil nasisilaw sila. Ngunit ang nagniningning na iyon sa kanyang mukha ay unti-unti ring nawala. Ngayon, kung nagpakita ang Diyos ng kanyang kapangyarihan sa kautusan na nagdudulot ng kamatayan, higit pa ang ipapakita niyang kapangyarihan kung kikilos na ang Espiritu. Kung nagpakita ang Diyos ng kapangyarihan niya sa pamagitan ng kautusan na nagdudulot ng hatol na kamatayan, higit pa ang ipapakita niyang kapangyarihan sa pagpapawalang sala ng mga tao. Ang totoo, baliwala ang kapangyarihan ng kautusan kung ihahambing sa kapangyarihan ng bagong pamamaraan ng Diyos. Kung may kapangyarihang ipinakita ang Diyos sa pamagitan ng kautusan na lumilipas, higit pa ang kapangyarihang ipinapakita niya sa bagong pamamaraang ito na nananatili magpakailanman. At dahil sa pag-asa naming ito, malakas ang aming loob at naipahayag ang salita ng Diyos. Hindi na kami tulad ni Moises na nakatakip ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang liwanag sa kanyang mukha na unti-unting nawawala. Ang totoo, hindi na intindihan ng mga Israelita ang kahulugan nito noon dahil may nakatakip sa kanilang isipan. At kahit ngayon may nakatakip pa rin sa kanilang isipan habang binabasa nila ang dating kasunduan. At maalis lamang ito kapag ang isang tao'y nakay Kristo. Ito'y nagpapahiwatig mga kapatid. How do I know that I'm under the law? When Jesus is not a reality to you. When Jesus is not someone that you want to seriously serve. When Jesus is not someone you want to commit your life to. May takip ka pa rin sa iyong puso.
But when Jesus opens your eyes, when Jesus opens your heart, you will see the beauty of Jesus. You will see the beauty of committing in service to God. You will see the beauty of the gospel. Pero habang hindi pa ho yan tumitibo sa puso, nakatakip pa rin. May takip pa rin. Yan ang sinasabi ni John kanina through Paul, who explains it. Under the law, hindi nila nakikita that all these laws are pointing to Christ. But when you're under grace, dumating na si Kristo, you're not going back to the law. You're going to Him who fulfilled it. Sa gayon, for the law came through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. As we pray,